mga Biblia, papatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Efeso chapter 5. Tignan natin muli ang verses 8 to 14. Efeso chapter 5, verses 8 to 14. Basahin po natin. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Tayo po ay manalangin. Marami kaming nakikitang kailangan namin, Panginoon. Pero ang pinaka-importante na kailangan namin ay ang maranasan ka namin sa aming mga buhay. Ng buhay pananampalataya namin, Panginoon, hindi lamang formalidad, hindi lamang sa panlabas. Gusto naming maranasan ang tunay na kapangyarihan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Sa ganitong paraan lamang kami, Panginoon, makapagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Magiging useful, magiging masaya. Ang dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, gawin mong totoo sa aming mga buhay ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Mangusap ka at kumilos ka sa puso ng bawat isa sa amin at iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo ang kapangyarihan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Inilarawan ni Apostol Pablo ang buhay pananampalataya natin sa chapter 5, verse 1, na ito ay pag-imitate sa Diyos. Kaya sa verse 2 ng chapter 5 ng Efeso, sinabi sa atin na lumakad tayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Nakita natin sa ating pag-aaral na ang substance ng 10 kautusan ng Panginoon ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya naman kung gusto nating masunod ang mga kautusan ng Diyos na acceptable sa Kanya, na mayroon tamang motibo, kailangan tayong umibig, lumakad sa pag-ibig. Sa verses 8 to 14 naman, sinasabi sa atin na tayo ay lumakad sa liwanag dahil ang Diyos ay liwanag. Sa verse 9, inilatag ni Apostol Pablo ang bunga ng paglakad natin sa liwanag. Lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan.
Kung gusto nating masunod ang mga kautusan, ipamuhay ang klase ng lifestyle na ninanais ng Panginoon para sa atin na kanyang mga anak, sinasabi ng ating pinag-aaralan, lumakad tayo sa liwanag. Isang mabilis na observation sa kung papaano ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang buhay pananampalataya natin. Malinaw na hindi ito ipinamumuhay sa pamamagitan ng sariling pagsisikap natin na sundin ang mga kautusan. Ang isang effect ng kasalanan sa atin ay ang self-sufficiency. Gusto nating maging independent mula sa Diyos. Gusto nating makuha ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling merit at kalakasan. Kaya naman, ang isang observation ni Martin Lloyd-Jones, ang sabi nga, dahil sa self-sufficiency, makikita natin na masyadong maraming mga activities, ministries at gawain sa loob ng mga churches ngayon, pero kakaunti ang makikita mong bunga ng banal na espiritu. Kung i-analyze natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, pansinin man natin, hindi niya binigyan ng diin na sinasabi nga sa atin, magsikap kayo na sundin ang mga kautusan. Siguraduhin niyong magkaroon kayo ng ganitong lifestyle dahil kayo ay mga Kristiyano. Ang sinasabi niya sa atin, at ito ang binibigyan niya ng diin, kung masilip lang natin, ang sabi niya, lumakad kayo sa pag-ibig. Ang sinasabi niya, lumakad kayo sa liwanag. At kung naunawaan natin ang mga ito, nag-i-imply ang mga ito ng total dependence sa Diyos, na araw-araw ay nakadepende tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, at sa ating communion sa panalangin sa Diyos. Makakalakad lang tayo sa pag-ibig kung araw-araw minimeditate natin ang pag-ibig ni Kristo para sa atin na makasalanan. At yun ay makikita natin sa Kanyang mga salita. Makakalakad lang tayo sa liwanag kung araw-araw ini-expose natin ang ating sarili sa liwanag ng Panginoong Yesus na makikita natin sa Kanyang mga salita, hanggang sa mag-reflect sa ating mga buhay ang liwanag ng ating Panginoong Yesus. Pagdating sa buhay pananampalataya, kailangan nating maunawaan ang disenyo ng Panginoon sa kung papaano natin ito ipapamuhay. Sa disenyo ng Panginoon, ang kanyang kaparaanan ay gusto niyang i-dominate, sakupin ang ating inner being. Na ito ang napag-aralan natin sa chapter 3 na kailangang maging komportable sa ating puso ang ating Panginoong Yesus. Na mag-dwell siya comfortably sa ating puso, ang ibig sabihin, hindi tayo tumitigil sa paglilinis sa ating buhay, sa mga kasalanan, na minomortify natin ang ating mga kasalanan sa ating isip, sa ating puso, sa ating affection, sa ating will, hanggang sa maging comfortable ang ating Panginoong Yesus. At dahil ang Panginoong Yesus ang nagpo-control sa ating inner being, siya rin ang magmamanifest sa ating mga buhay, kaya magbubunga ng Christ likeness. At dahil ang Panginoong Yesus ang nabubuhay sa atin, makikita natin ang power na sa lahat ng ginagawa natin ay pinagpapala ng Panginoon dahil ang Panginoong Yesus ang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pero ang tanong, papaano? Hindi naman tayo ginawang robot ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag nating kakalimutan, sa disenyo ng Panginoon, ang nagko-control primarily sa ating buhay ay ang ating puso.
ang control room ng ating buhay, ang ating puso. Ang daan para makarating ang salita ng Diyos sa ating puso ay ang ating brain, ang ating mind. Kung gusto natin ang Panginoong Yesus ang mag-control sa atin, kailangan i-saturate natin. Regular na nagbabasa, pinag-aaralan, minemeditate ang Word of God hanggang sa dumating sa punto, sa tulong ng Holy Spirit, ang Word of God ang magkocontrol sa ating puso. Hanggang dumating sa punto na ang dinidesire na natin ay ang kalooban ng Panginoon at ang ginagawa na natin ay ang kalooban ng Panginoon. Sa ganong paraan, nagkakaroon ng control ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. At kasama dito ang regular na communion natin sa Diyos sa panalangin kung saan sinasubmit natin ang ating buhay sa Panginoon at dinadalangin na i-apply ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga buhay. Magiging kamukha natin ang ating Panginoong Yesus. Magmamanifest ang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at doon pa lang natin mararanasan ang tunay na power sa ating buhay pananampalataya. Kung nasisilip natin ang punto na ipinapakita ni Apostol Pablo, ang malaking parte ng ating buhay pananampalataya, ang ibig sabihin kailangan natin i-spend sa Word of God. Ang malaking parte ng buhay Kristiyano natin ay tayo po ay nakaupo, mag-isa na pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, nagsisikap na unawain, nagsisikap na i-examine ang ating sarili dahil mayroong pinapakitang kasalanan at pinapatay ang kasalanan at lumalapit tayo sa Panginoong Yesus para sa kapatawaran at minemeditate natin ang gospel hanggang sa ang gospel ay i-desire natin at ito ang magdomina sa ating puso't kaisipan hanggang sa ang Panginoong Yesus ang mag-control at mag-manifest sa ating mga buhay. Siseryosohin natin ang ating prayer time at ang ating obedience. Sumusunod tayo hindi dahil para makakuha tayo ng pabor mula sa Diyos. Hindi. Sumusunod tayo dahil gusto natin makuha ang Diyos mismo, hindi yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. At ito ang malaking trabaho nating mga Kristiyano. Kapag nagawa natin ng tama ang ating daily devotion, ang ating communion sa Diyos sa panalangin, ang ating obedience araw-araw para makuha, maranasan ang Diyos, magpa-follow ang Christ likeness. Magpa-follow ang power at blessing ng Panginoon, ang usefulness sa ating mga buhay. Kailangan tayong magkaroon ng tamang kaparaanan kung paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya. Isang katanungan sa atin, bakit ba napakadali para sa atin na mag-spend ng maraming time sa ministries, sa paglilingkod, napakadali para sa atin na mag-serve. Pero bakit napakahirap para sa atin na araw-araw umupo, pag-aralan ang salita ng Panginoon, i-meditate ang kanyang salita, i-examine ang ating sarili, at mag-spend ng time sa pag-usap sa Panginoon, sa panalangin. Bakit kaya napakahirap? Pero napakadaling. Kahit maghapon, mag-serve, maglingkod. Ito po ang mabilis na sagot. Kapag nag-serve tayo sa ministry, nakikita tayo ng maraming mga tao. Nagpe-perform tayo. Nakakakuha tayo ng glory mula sa ating kapwa para sa ating sarili. Pinapakain niya ang pride sa ating mga puso. Pero sa ating personal devotion, sino ba ang nakakakita? Ang Panginoon lang. Ano ang pwede nating makuha? Ang Panginoon lang. Ang kanyang glory, ang kanyang pag-ibig. Kaya taliwas
sa natural na pagkamakasalanan natin. At ito mismo ang gustong iparanas ng Panginoon sa atin, ang kanyang glory, ang kanyang sarili. At magagawa natin ito kung siseryosohin natin at magsisikap tayo sa ating daily devotion sa kanyang mga salita. Nakita natin last Sunday na dahil sa pagkikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus na siyang ultimate source ng liwanag, nagkaroon tayo ng liwanag. Naging liwanag tayo sa Panginoon. Isang magandang illustration, marami tayong nakikitang solar lights ngayon sa daan. Ang solar light, wala siyang sariling power. Magliliwanag lamang ang solar light kung tuwing araw ay may expose ito sa liwanag ng sun. At paggabi, magliliwanag ito sa dilim. Pero kapag hindi maganda ang panahon, hindi nasinaga ng liwanag ng araw, hindi siya magliliwanag sa gabi. Ganon din tayong mga mananampalataya, wala tayong sariling ilaw. Nire-reflect lang natin ang ilaw ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya kailangan araw-araw ay masinagan tayo ng liwanag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga salita upang magliwanag ang ating buhay sa kadiliman ng mundong ito. Sa ating pagpapatuloy, upang lumakad tayo bilang liwanag ng Panginoon, hindi lang positively na dapat nakikita sa ating buhay ang bunga ng liwanag, ang mabuti, ang matuwid, ang katotohanan. Kasama din na dapat meron tayong iniiwasan. Sa verse 11, ito ang negative side ng paglakad sa liwanag. Verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Ito ay isang simple at hindi komplikadong utos. Ang sinasabi lang sa atin, huwag tayong makibahagi sa anumang gawa ng kadiliman. Huwag tayong makibahagi sa anumang kasalanan. Agad-agad nating makikita na mali ang kaisipan na kung gusto nating mawin ang mga unbelievers sa pananampalataya, kailangan tayong sumama sa kanilang ginagawang kasalanan para ma-invite natin sila sa pananampalataya kay Jesus. Kung gusto mong i-invite ang isang iglesia ni Cristo, sumama ka muna sa kanilang church at para invite mo rin siya sa ating iglesia. Mali ang ganong klaseng kaisipan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag tayong makibahagi sa anumang gawa ng kadiliman. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, merong importanteng tanong, merong rhetorical question si Apostol Pablo. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ang liwanag at kadiliman? Alam natin ang sagot. Wala. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na putulin natin ang anumang pakikipag-ugnayan natin sa mga hindi mananampalataya. Hindi niya ito sinasabi. Hindi tayo magiging parte ng anumang kasalanan na ginagawa ng mga unbelievers, pero mananatili tayo sa mundong ito bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Merong magandang tagpo sa 1 Corinto chapter 5 verse 9. Merong isang mananampalataya doon na nakagawa ng gross
sexual sin. At siya ay under church discipline. At inutusan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na huwag makipag-fellowship sa ganitong klaseng tao na tumalikod sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kasalanan. Pero sa verse 10, nilinaw niya ang kanyang utos. Ang sabi niya, hindi ko ibig sabihin na huwag kayong makipag-fellowship sa mga mapakiapid ng sanlibutang ito, sa mga sakim ng sanlibutang ito. Dahil kung gagawin natin yon, kailangan natin umalis sa mundong ito. So ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, iwasan natin yung mga gumagawa ng kasalanan kahit pa yung mga nagpapahayag ng pananampalataya. Pero mananatili tayong asin at ilaw ng sanlibutang ito. Mananatili ang ating connection sa mga unbelievers at sa mabubuti nilang ginagawa, pero hindi tayo makikisama sa anumang klase ng kasalanan o gawain na nagpo-promote ng kasalanan o maling katuruan, at magiging malawak ang implikasyon nito sa atin. Ibig sabihin, magdudulot ito ng pagbabago kahit sa mga pinapanood nating palabas sa telebisyon o paggamit natin ng social media. Hindi natin ini-expose ang sarili natin at ang ating mga anak sa violence, sa worldliness, sa sexual immorality. Sa kung papaano tayo nagnenegosyo, hindi tayo nanloloko, hindi tayo naninira, nandaraya para lang kumita ng salapi. Sa mga events at celebration ng mga kamag-anak natin o mga kaibigan natin na nagpo-promote ng maling katuruan na laban sa salita ng Panginoon, hindi tayo nakikisama. Ang simpleng dahilan po dito, merong power ang sin na i-pollute tayo. Dahil sa remaining sin na natitira sa ating mga Kristiyano, merong malaking part sa atin na napakadaling ma-influence ng kasalanan. Kaya ang normal na ginagawa natin ay iniiwasan natin ang kasalanan at hindi tayo nakikipaglaro o ine-entertain ang kasalanan sa ating buhay. Kahit sa verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Ang malinaw na tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang sexual immorality na ginagawa ng mga unbelievers. Na kahit ang mga kasalanan na ginagawa ng mga unbelievers, hindi man dapat natin pag-usapan. At kung pag-usapan natin, dapat kakaunti lang yung detalye. Bakit? Kasi kapag pinag-usapan natin ng detalyado ang kasalanan na ginagawa ng mga unbelievers, darating sa punto na matitempt tayo at tayo rin ay magkakasala. So ganito po nakikita ni Apostol Pablo ang pagiging mahina natin. Kailangan lumalayo tayo sa kasalanan. Hindi natin ito napapansin. Maraming mga tao sa sobrang pagkababad nila o walang filter na paggamit sa social media, hindi nila napapansin na shape na sila ng mundong ito. Kung ano yung palagi nilang napapanood sa social media, ito na ngayon ang nagko-control sa kanilang mga buhay. Kapag palagi nating nakikita ang kasalanan, meron itong tendency na
meron tayong tendency na sumang-ayon tayo na hindi natin napapansin. Kapag hindi na natin nakita ang mali sa ating napapanood, kapag ibinaba na natin ang ating guard, na nakakakita tayo ng kasalanan pero hindi na tayo na-offend at hindi na tayo nagagalit, na para bang ito na ang nagiging normal ngayon, ang ibig sabihin na influence na tayo ng kasalanan. Hindi ba ganyan ang nangyayari ngayon sa mga bata? Sa sobrang exposure nila sa violence, sa social media, ginagaya na nila kung ano ang kanilang palaging nakikita. Di ba yan ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa Tacloban? Dahil lang sa sobrang exposure sa violence. Sa sobrang exposure ng mga tao ngayon sa sexual immorality sa social media, hindi ba laganap ang sexual immorality? Ngayon, hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga bata. Hindi ba palagi nating napapanood sa television ngayon ang same-sex marriage? Na parang normal na ngayon at wala nang mali. Hindi na tayo na-offend kapag nakikita natin ang same-sex marriage sa television. At kapag merong mag-asawa naghiwalay kasi yung isa ipinagpalit, nag-commit ng adultery, hindi na tayo nagagalit. Parang normal lang. Kasi palagi nating napapanood, palagi nating nakikita. Sa mga nakikita natin, palagi na nagpapakasasa sa kayamanan, masayang ini-enjoy ang kayamanan ng mundong ito. Aminin man natin, merong part sa atin na naiinggit tayo na gusto natin ang kanilang nararanasan. Hindi natin nakikita ang greed na sinasabi nila na mas enjoyable ang kayamanan kaysa sa Diyos. Ang Diyos ay boring. Pero ang kayamanan ng mundong ito ang tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Hindi na natin nakikita ang mali kasi na-influence na tayo kasi palagi nating napapanood, palagi nating nakikita. Ang ibig sabihin, hindi man natin napapansin, ang mundong ito ang nagsishape sa atin kasi hindi tayo umiiwas. Ini-expose natin ang ating sarili sa kasalanan. At ang isang importante sa paglakad natin sa kabanalan, sa liwanag, hindi lang actively sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, kundi tumatalikod tayo, umiiwas tayo sa kasalanan. At kapag nagawa natin ito, merong dalawang bunga na sinasabi si Apostol Pablo sa atin na makikita natin sa ating mga buhay. Una, sa second part ng verse 11, ang sabi niya, hindi lang natin talikuran ang kadiliman, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sa verse 13, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Kapag lumalakad tayo sa liwanag, ang isang hindi natin maiiwasan ay may expose ang kasalanan ng mga unbelievers. Kapag nagre-reflect ang ilaw ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay, hindi maiiwasan na makikita ng mga taong nasa paligid natin ang kasamaan ng kasalanan na kanilang pinapractice, ang kasinungalingan sa kanilang paniniwala, dahil nakikita nila ang liwanag sa ating pamumuhay. Ang maling paniniwala at kasalanan, lumalago yan sa kadiliman. Ang mga unbelievers, dahil sila ay kadiliman,
hindi nila nakikita ang kasamaan ng kasalanan na kanilang ginagawa. Hindi rin nila nakikita ang kasinungalingan sa kanilang mga paniniwala. Ngayon, sa pamamagitan nating mga mananampalataya, kapag nag-shine ang liwanag ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay, marirealize nila for the first time, mali pala ang kanilang paniniwala. Kasalanan pala ang kanilang ginagawa. Kung makita sa ating pamumuhay na tayo ay matulungin at hindi tayo nananamantala at ginagamit ang ating kapwa para sa ating sariling interest, ito ay isang rebuke sa pagkamakasarili ng mga unbelievers. Kung makita ng mga unbelievers na tayo ay nagsasalita ng katotohanan at hindi tayo willing magsinungaling kahit mabigat man ang kapalit nito sa atin, ito ay rebuke sa kasinungalingan ng mga unbelievers. Gaano man kahirap ang buhay kung masaya tayo sa Panginoon, alam niyo po ba, hindi man natin napapansin ang ating buhay ay nagiging rebuke sa mareklamong puso ng mga unbelievers. Kung makita sa atin na imbes na sirain natin ang reputasyon ng ating kapwa, ay mas pipiliin natin na maghanap ng mabuti para i-build up ang reputasyon ng ating kapwa, ito ay isang rebuke sa bitterness ng mga unbelievers. Sa pamamagitan ng bunga ng liwanag ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay, hindi natin may iwasan, may expose ang kasalanan, ang kadiliman sa buhay ng mga taong nilalapit ng Panginoon sa atin. Ang nakakalungkot, hindi nagiging rebuke ang buhay natin sa kasalanan ng mga unbelievers. Masyadong mahina ang liwanag sa buhay natin na hindi sapat upang i-expose ang kadiliman sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Sa Matthew chapter 5 verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito, kung tayo ay lalakad sa katwiran, kung magsishine ang liwanag ng Panginoong Yesus sa atin, mape-persecute tayo. At ito ay isang blessing. Una, kung narinig ito kay J.C. Ryle, pangalawa kay Martin Lloyd-Jones, ang sabi niya, may klase ng Kristiyano na nabubuhay sa gitna, neutral, sa gitna ng Kristyanismo at ng mundong ito. Neutral ang kanilang buhay. Dahil meron silang naunawaan sa salita ng Panginoon patungkol sa kasalanan at judgment na naghihintay sa mundong ito, hindi nila kayang i-embrace totally ang worldliness. Makamundo sila, pero to some extent, meron pumipigil ang kanilang natutunan sa salita ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, may alam sila sa pananampalataya at katuruan ng salita ng Diyos, pero hindi sapat para isuko ng buong buo ang buhay sa Panginoon. Ang isang paa nila ay nasa church, gawain ng Panginoon, ang isa naman ay nasa mundong ito. Kaya ang posisyon nila nasa gitna, neutral, respetado, nagkakaloob, naglilingkod, hanggang
kung saan lang convenient. Kapag nagre-require na ng sacrifice, wala na yan. Kaya ang sinasabi ni Martin Lloyd-Jones, ang ganitong klase ng Kristiyano, walang offense ang kanilang buhay sa mga unbelievers. Walang persecution. Komportable ang mga unbelievers kapag kasama ang mga ganitong klase ng Kristiyano. At alam niyo po ba, ang mga ganitong klase ng Kristiyano rin, sila yung miserable ang buhay. Kasi hindi nila ma-enjoy totally ang mundong ito. Kasi neutral nga, hindi kaya. Hindi rin nila ma-enjoy ang Panginoon. Neutral. Kaya miserable, useless ang mga ganitong klaseng Kristiyano. Gusto nating maging gracious. Nakaramihan ng mga ganitong professing Christian sa ating iglesia ay tunay na mananampalataya, pero hindi lang naunawaan ang kanilang kalagayan. Sa ating buhay pananampalataya, kailangan nating maunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto nating sumunod sa ating Panginoong Yesus, ano ang sabi nga? Kailangan willing tayong kargahin ang kanyang krus. Ang ibig sabihin, willing nating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon. Kailangan willing tayong i-deny ang ating sarili. Ang ibig sabihin, hindi na tayo ang masusunod sa ating buhay, kundi ang kalooban ng Panginoon. Ang buhay pananampalataya, kailangan nating maunawaan. Hindi po pwedeng 50-50. Hindi pwedeng neutral. Ang buhay pananampalataya, all or nothing. Ito po ang klase ng pananampalataya na ini-embrace natin. Upang maranasan natin ang tunay na buhay. Ang ibig sabihin, ma-enjoy natin ang mga bagay na espiritual, ma-enjoy natin ang Panginoon, mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Kung gusto nating maranasan ang tunay na buhay, kailangan nating ibigay ang buhay natin sa Diyos. At kung ipagkait natin ang ating buhay sa Diyos dahil gusto nating i-preserve, mawawala ang buhay natin. Palaging dalawa lang ang pinagpipilian natin. Walang neutral. Either mabubuhay tayo para sa Panginoon o mabubuhay tayo para sa mundong ito lamang. Dalawa lang ang pinagpipilian natin. Mabubuhay tayo sa kabanalan o mabubuhay tayo sa kasalanan. Mabubuhay tayo para sa temporal na kayamanan sa mundong ito o mabubuhay tayo para sa eternal na kayamanan. I-enjoy natin ang Panginoon o i-enjoy natin ang kayamanan ng mundong ito. Hindi pwede ang neutral. Kailangan tayong pumili. All or nothing ang pinasukan nating pananampalataya. At kung mag-decide tayo na this time, hindi tayo magiging neutral, maunawaan natin ang hinihingi ng Panginoon ay ang 100% natin, isusuko natin ang ating buong buhay sa Panginoon, mag-uumpisang magsikap na lumakad sa kabanalan at gawing priority ang mga bagay na eternal, ang sinasabi sa atin, mag-uumpisang mag-reflect ang liwanag ng Panginoong Yesus sa atin. At mag-uumpisa rin ang buhay natin mismo ay magiging rebuke sa kasalanan na ginagawa ng mga unbelievers. At mag-umpisa na hindi magiging komportable rin ang mga unbelievers sa atin. So ang unang bunga ng paglakad natin sa liwanag, in-expose nito ang kadiliman sa ating paligid. Pangalawa, makikita natin magiging effective tayo sa evangelism. Basahin natin muli sa verse 13 hanggang sa unang parte ng verse 14. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Hindi malinaw ang pagkasabi ni Apostol Pablo, pero nagkakasundo ang mga commentators na ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niyang
Anumang bagay na nakikita ay liwanag. Anumang bagay na na-expose ay nagiging liwanag. Ang ibig niyang sabihin, kapag tayong mga Kristiyano lumalakad sa liwanag, nakikita ang malaking pagkakaiba sa atin, ang ibig sabihin, mako-convict ang mga unbelievers sa kanilang mga kasalanan. Kasi nakikita nila ang malaking pagkakaiba sa klase ng pamumuhay natin. Ma-convict sila sa kanilang kasalanan at mag-umpisa silang magtanong sa atin. Ano ang dahilan bakit iba ka? Bakit iba ang iyong pamumuhay? At doon nila maririnig ang mabuting balita. Ang kadiliman dahil na-expose sa liwanag, magiging liwanag, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang gusto ko pong mapansin natin, yung order. Una munang iniutos ni Apostol Pablo na kailangan muna tayong lumakad sa liwanag. Kailangan maging visible muna sa ating buhay ang bunga ng liwanag. Kailangan tumatalikod tayo, umiiwas tayo sa kadiliman, sa lahat ng kasalanan. At kung magiging godly tayo sa pamumuhay natin, sa pamamagitan lamang ng klase ng pamumuhay natin, may papakita natin sa mga unbelievers ang kasalanan sa kanilang buhay. Hindi pa tayo nagpipreach yan, hindi pa tayo nagsasalita. Buhay lang natin, sinasabi na sa kanila na merong mali sa kanilang buhay. Lumalakad sila sa kasalanan. At doon sila mag-uumpisa magtanong sa atin, bakit iba tayo? At doon nila maririnig ang gospel. At this time, hindi lang teorya ang gospel, nakabackup ang ating buhay. So, nauuna muna yung godly life natin. At magpa-follow, kapag lumalakad tayo sa kabanalan, magiging effective tayo sa evangelism. Sa mga taong minsan lang nating makikita, kung meron kang trucks, mas maganda, bigyan mo. Pero yung mga taong araw-araw nakikita tayo sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, nakikita nila yung klase ng buhay natin. At hindi sila basta-basta maniniwala dahil lang meron tayong sinabi na hindi naman nakikita sa buhay natin. Si Martin Lloyd-Jones, meron siyang napakagandang insight. Ang sabi niya, tayong mga Kristiyano ngayon, binabaligtad natin yung order. Enlightened tayo sa pagsasalita. Ang ibig sabihin, yung message natin tama. Nasasabi natin ng malinaw yung message. Pero yung buhay natin, hindi enlightened. Isang tragedy, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, na sa ating mga salita, ipinapahayag natin ang mabuting balita, pero sa klase ng pamumuhay natin, dinideny naman natin ang gospel na ating ipinapahayag. Kaya pansinin po natin, hindi rin nagiging effective ang ating evangelism. Ganito ang nakakalungkot na nangyayari ngayon sa maraming iglesia. Binibigyan nila ng malaking emphasis ang evangelism na napapabayaan naman ang kalidad ng buhay ng mga nasa loob ng iglesia. Ano ang nangyayari? Dumarami sila. Marami ang nagpapahayag ng pananampalataya. Pero pagpasok nila sa church, dahil walang maturity, anong nangyayari? Sila mismo nag-aaway. Sila mismo nagsisiraan. Hindi ba nadi-divide yung mga churches ngayon? Kapag nauna ang preaching ng gospel sa mga unbelievers at naiwan ang quality, ang godliness sa atin, self-destructive. Sisirain natin ang church. At ito ang nangyayari ngayon sa maraming iglesia.
At ayaw nating mangyari ito sa ating church. Ang priority natin ay ang kalidad ng ating buhay. Tayo muna. Ipamuhay muna natin yung pananampalataya natin. Pagkatapos nating ipamuhay, yung mga tao na regular na nakikita tayo, sila mismo magtatanong, bakit iba ang ating buhay? Hindi natin kailangan magpagal na umikot kasi sila mismo ang lalapit sa atin at magtatanong, bakit iba ang kalidad ng iyong buhay? Ano ang iyong pananampalataya? At kung ano ang level ng ating tunay na maturity, yun ang level ng effectiveness natin sa evangelism. Kaya napaka-importante ng tamang order. Lumakad muna tayo sa liwanag. Mag-shine muna ang liwanag ng Panginoong Yesus sa ating buhay. At kahit hindi man tayo magsalita, sila mismo ang lalapit sa atin. Magiging madali ang evangelism. Magiging madali. At sino man ang idagdag ng Panginoon sa ating iglesia, kapag merong maturity, hindi masisira ang church. Hindi magko-collapse kasi merong maturity, merong growth. At ang abante ang gawain ng Panginoon. Kaya napaka-importante, hindi lang para sa ating personal comfort. Hindi tayo magiging komportable kung hindi tayo lumalakad sa kabanalan. Priority natin ang holiness. At bilang bunga, hindi natin maiwasan. Magiging effective din tayo sa ating evangelism. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng luwalhati ang Panginoon. Ang natitirang parte ng verse 14 ay isang panawagan ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya sa Panginoong Yesus, sinasabi ng Biblia, ikaw ay nasa kadiliman. At ang tanging pag-asa mo ay ang Panginoong Yesus na siyang liwanag. Kung mananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay magiging liwanag sa Panginoon. At sinasabi ni Apostol Pablo, liliwanag din, magsishine din ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin at pagkatapos awitin po natin ang ating closing hymn. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ipinakita mo sa amin ang aming mga sarili. Masyado kaming pabaya, Panginoon. Pinapabayaan namin ang aming relationship sa iyo. Hindi man kami nag-i-spend ng time sa iyong mga salita. Hindi rin namin na-enjoy ang panalangin, Panginoon. Kahit sa aming lakad, hindi man importante kung sumusunod kami sa iyong kalooban o hindi. Kaya napakabigat ng aming buhay, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin ang consequence ng aming pagpapabaya dahil nagigising kami sa katotohanan na ikaw ang tunay naming kailangan, Panginoon. At salamat sa iyong reminder ngayong umaga sa amin na ang aming buhay ay hindi na namin pag-aari at hindi kami ang masusunod, Panginoon, kundi ikaw. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na isuko namin araw-araw ang aming mga buhay sa iyo. At magkaroon kami ng pang-unawa ng lahat ng hinahanap namin at ino-offer ng mundong ito ay matatagpuan lamang namin, Panginoon, at infinite ang kaya mong ibigay. Matatagpuan lamang namin sa aming Panginoong Yesus.
tulungan mo po kami, Panginoon, ng church na ito ay maranasan ng mataas na level ng pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ikaw ang magkontrol sa aming mga buhay upang ang Panginoong Hesus din ang mag-manifest sa aming mga buhay. At ang Panginoong Hesus din ang sa pamagitan ng aming pananampalataya gumawa ng mga ministries, Panginoon. Masyado na kaming matagal, Panginoon, na nabubuhay na formalidad lamang ang aming pananampalataya. Nabubuhay kami at nagpapahayag kami ng pananampalataya pero hindi namin nararanasan ang kapangyarihan nito. Maging gracious ka, Panginoon, na iparanas mo sa amin ang power ng aming Panginoong Hesus sa aming mga buhay para sa glory lamang ng iyong pangalan. Amen.